Sunshine's POV. Sagutin mo, taga saan ka? Tinikman ni Sandro ang alak bago nagtanong sa akin. Pinagmamasdan akong mabuti sa ibabaw ng rim ng wine glass niya. Habang ako nakatayo pa rin malapit sa front door, nagmamasid sa loob ng kondo niya. Marami rin akong nakitang mas grandyosa pa sa bahay niya dahil sa best friend kong si Helga. Gusto nitong maging writer, kaya naman sangkaterba ng magazine at libro sa bahay nito. At dahil walang internet kahit balutan ng tinapa, pinapatos nito. Sa magazine nito nakita kong bahay sa Amerika na worth $200 million at higit pa. Yung tipong may helipad sa rooftop at parang diamanteng mga kagamitan sa bahay. Kumikinang lahat sa mata. Ang bahay ni Pogi bubulaga sa'yo yung malaking sala na may malaking sitting area. Home office na salamin ng dingding sa unahan at may isang saradong silid sa kaliwa. Maraming built-in cabinets. Minimalism style at prominente ang puti at itim na kulay sa kabuuan. Walang guest room para sa bisita. Mas marami pang mamahaling alak sa glass wall kesa sa palatandaan na namumuhay siya gaya ng karaniwang tao. Hindi ako sumasagot sa bastos na pagtatanong, sir. Nakakailang siyang titigan, pero respeto raw yon, ayon sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, makakasanayan ko na minamaliit ako ng ibang tao. Kung aayusin mo, bukal sa loob kong makukuha mong sagot. Umungol siya, nagagalit. Ibinaba sa center table sa sala ang hawak na wine glass. Salubong ang kilay na tumitig sa akin. Makailang beses na pabuntong hininga bago nagsalita uli. Nagpipigil ng saltik. Okay. Taga saan ka, miss? Kailangan mo ng supporting facts, tama? Kinuha ko uli ang mga IDs ko at iniabot ko sa kanya. Parang kayamanan na tinitigan niyang mga yun bago itinago sa breast pocket ng coat niya. Lumiwanag ang mukha dahil doon, kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sana sapat na yan para magtiwala ka na hindi ako masamang tao. Umatras uli ako pabalik sa pinto dahil hindi pa niya ako sinasabihang tumuloy. Pwede na ba akong maupo? Napansin kong hindi naman pala siya nabalian. Epal lang o baka hindi sanay masaktan. Emotional pain lang niya yun. Nasa isip lang. O posible rin na ayaw niya akong paalisin dahil atake yun sa ego niya o pride. Isa ba tong tao na hindi nagpapalamang kahit kanino? Sure, feel at home. Hindi talaga nawawala ang angas sa tinig niya. Ang tindig. Parang sa prinsipe sa mga Korean drama noong Joseon era. Chest out, stomach in. At ang balikat parang maaasahan kong kalabaw kapag nag-aararo na sa aming bukid. Teka, bakit naman naiisip ko yun? Ang gaya niya hindi bababa sa langit at tatapak sa lupa dahil lang sa akin. Imposible. Erase. Reset. Humakbang ako papasok, napahawak sa armrest ng malambot na leather sofa. Sininghot kong malamig at mabangong hangin na may air purifier. Pero bigla akong naalala. Ang amoy na natural sa bukid. Tuloy-tuloy akong nalungkot. Malayong malayo ito sa bahay namin. Pero ngayon, mas namimiss ko ang aming kubo. Napanganga siya. Hindi makapaniwala sa sinabi ko. Kubo? As in, nipa hut? Shackle house? Sa ganun ka nakatira? Naningkit ang mga mata ko. Bakit? Isa ka ba sa mga taong sinusukat ang kapwa nila sa laman ng bulsa? Nanatili siyang tulala, kaya naisip kong ipaalala ka agad. Ang sabi mo kanina, tutulungan mo ang tatay ko. Totoo ba yun? Ha? Nasaktan ako. Sa baryo namin mahalaga ang palabra de honor. Nakasulat sa batong mga salita, samantalang siya parang nakalimot ka agad. Okay lang. May masakit sa'yo kanina, kaya baka nabigla ka lang. Umikot ako pabalik sa pinto. Hindi pa man ako nakakaupo. Uuwi na ako. Salamat sa lahat. Niyakap ko ang pouch sa dibdib ko. At dahil napahiya ako't namumula, kusang gumana ang katabilan ko para itago yun sa kanya. Sa tingin ko, maliban sa naglilinis dito, wala ka ditong ibang pinapapasok. Wala ring kitchen. Kaya sigurado maselan ka rin sa aroma ng pagkain. Loner ka ba? Ako rin ang nahiya sa panghihimasok ko. Pasensya na, masyado akong madaldal. Mag-ingat ka lagi, sir. Sunod-sunod akong yumuko. Mababa pa sa level ng mga Japanese people. Sandali. Umangat sa hangin ang kamay niya. Binitiwan ng bottled water na kinuha sa rep sa nadaan ng mesa. Para sa akin ba yun o sa kanya pa rin? Nauuhaw na ako. Ano bang kaso ng tatay mo?
Sumagot ako ng hindi nag-iisip at hindi kumukurap. Arson and multiple frustrated murder. Holy shit! Para akong sinampal ng tsinelas na alpombra. Ang sakit. Ganon din kasing reaksyon ng mga tao sa bayan namin. Okay lang sir, wala naman akong expectation sa inyo. Sige po. Bigla akong naramdaman na totoong langit at lupa ang agwat namin. Ano ba kasing ginagawa ko dito? Nakalimutan kong turo ng tatay ko. Marami sa tao nagbibigay lang ng pabor kung may makukuhang kapalit. At sa nangyari kanina, may utang pa ako sa lalaking to. Kaya bakit nga naman siya gagawa ulit sa akin ng magandang bagay kung walang mapapala? I'll help you. Humakbang na siya sa akin. Totoo? Iniabot sa akin ang hawak na mineral water na biglang binalikan na ayokong tanggapin. Nakatitig ako sa mata niya. Mahalaga sa akin ang tungkol sa tatay ko. Umaasa pa rin ako. At ewan kung bakit, kahit alam kong kahangalan yun. Dadalawin natin ang tatay mo sa mga susunod na araw. Pero may kapalit. Nakatungo siya sa akin. At sa sandaling yun, nalunod ako sa umaapaw niyang karisma bilang lalaki. Perpekto talagang mukha niya. Tangkad at napakabango pa niya. Umatras sa mga paa ko. Ano po yun? I need someone to talk to. Sabi mo nga, malungkot ang buhay ko. Nakatitig siya sa akin na para bang ako si Madam Auring na may bolang kristal na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Kaliwanagan ng buhay. Pwede ba? Maamo na ang mata niya. Biglang naging cute na puppy matapos tumahol kanina at ilang beses na parang gusto akong kagatin at tikman kong lasang Wagyu beef. Sorry, hindi ko magets. Kausapin mo lang ako gaya ng ginagawa mo. Halos magkadikit ng mga katawan namin at konti na lang lalapat na ako sa dahon ng pintuan. Naku, sir, I think I can change. Malaking bagay na may makakausap akong ibang tao. Iba ang point of view sa buhay. Compliment ba yun o insulto? Hindi ko pa rin maintindihan. Sinikap kong maging matatag ang mga binti ko. Tiningala ko siya. Wala ba kayong girlfriend sa gwapo niyong yan? Mayaman ka pa, nasa iyo na ang lahat. Sabi nga ni Daniel Padilla. Kailangan kong magpatawa. Ang mga mata niya'y nagbago na naman. Parang nagnanasa. Nakatitig siya sa labi ko. Lumunok at bumaba sa delicious. Ano ba yan? Basta sa harap ko. Naglalaway. Naku po. Baka makaabala lang ako sa inyo, sir. Ayokong maging pabigat kahit kanino. Kota na ako. Todo na ang lakas ko. Kung di siya titigil sa pagtititig sa akin, baka malusaw na ako ng gaya ng ice cream kahit wala namang sikat dito ng araw. Naku, Sunshine, run! Are you talking to a kid? Kumukumpas na naman siya sa galit. Desisyon ko yon. Ang mata niya naging laser na uli. Just say yes. Sabay na tumukod sa magkabilang gilid ng ulo kong mahahabang braso at kamay niya. Ngayon na. Ayokong pinaghihintay ako. Red flag. Hindi. He's a giant flagpole na may higanting red flag. Sorry, sir. Huminga ako. Malakas. Galit. Bakit ganito niya ako tratuhin? Pero kakausapin ko muna ang tatay ko. Nangako ako sa kanya na, stop mentioning your tatay. Parang kulog na nag-echo sa loob ng malaking silid ang boses niya na napapikit ako. Nakapiling ang mukha ko palayo sa kanya. Naririndi na ako. Hindi ka na bata. Mali ba ako na nasa mid-20s ka na? Umaasa ka pa rin sa tatay mo sa lahat ng desisyong ginagawa mo? Kung ganyan ka, hear my words. Doon na mabubulok sa kulungan ng tatay mo. Nakaturo ng kamay niya, lihis sa direksyon ng pinto. Hindi lahat ng pagkakataon sa buhay. May makikilala kang tao na handang magbigay sa'yo ng magandang pabor. Yun lang at tinalikuran na niya ako. Binatak niya ang necktie, inihagi sa mesa, kasunod ang coat niya, at matigas ang mga binti na humakbang papasok ng bahay. Sandali! Naisip kong tatay ko. Ang maraming eksena ng mga posibleng mangyari dito habang nasa kulungan o kung magtatagal pa ba ito doon. May punto siya. Payag na ako. Halos isigaw ko yon. Oo na. Tulungan mo ang tatay ko at gagawin kong lahat ng gusto mo. Basta abot ng kaya ko. Huminto siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Hindi na galit. Good.
Biglang hinablot ang coat at hinawakan ako sa pulso. Hinila ko palabas ng kondo niya. "Saan tayo pupunta, sir?" Bumalibag sa likod kong pintuan. "Call me Sandro." Nagsasalita siya habang kinakaladkad ako. Sandro Legaspi. Nakatitig na siya sa mukha ko sa puntong nahihirapan na yata siyang huminga. "And you are?" "Sunshine Herrera." Gusto ko sanang bawiin sa kanyang kamay ko, pero nag-alangan ako na baka bigla na naman siyang mag-transform sa harap ko. "Saan niyo po ako dadalhin?" Malakas na ang kabog ng dibdib ko. Para siyang bagyo na hinahabol ng Fujiwara effect. "Sa townhouse ko." "Bakit? Bawal ba ako sa kondo niya?" "Sir?" "Hindi ka pwede sa kondo ko. Maselan ako sa bahay. Maselan ako sa lahat. At wala kang tutulugan doon maliban sa sopa." "Okay lang sa akin yun, sir." "Tahimik." Satsat niya sa akin. Pinandilatan ako. Ayokong kinukontra ako sa kahit anong bagay. May tao bang ganun? Naku po, tama bang ginawa ko? Makalipas ang ilang minuto sa kalye, huminto ang kotse ni Pogi sa parking lot ng Max Restaurant. Pumasok kami sa loob at siyang pumunta sa counter. Mabibilis ang mga hakbang. Nakikiramdam lang ako. Napuno ang mesa namin ng buong manok, umuusok, spring fried chicken, rice bowls, soup at salad, at 4 na big cups ng magkakaibang inumin. Walang imikan kaming kumain. Inisip ko na lang, bibitayin na ako bukas kaya deadma kung pinagmamasdan ba niya ako sa peripheral vision niya. Nang matapos kami, tumayo na siya at sinibat ako ng tingin na sinasabing sumunod ka sa akin. Babae. Pero hindi ako makaalis. Nagdadalawang isip ako dahil napakaraming natirang pagkain na halos na pangalahati lang namin. Lalo yung buong manok. Bumalik siya sa tabi ko at bumulong. "What are you looking at? Gusto mo pa ba?" Halatang ayaw niya sa babaeng malakas kumain. "Sayang kasi yung manok." Bulong ko. "Pwede ba nating ipabalot kasi marami tayong nadaanan kanina. Mga batang lansangan na natutulog lang sa tabi ng kalsada. Pwede naman nating ibabalang malapit sa kanila o iabot sa bintana." Sa halip na sumagot, tinalikuran niya ako. Nakapamulsa, halatang nagalit sa mga sinabi ko. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya. Aligaga, pero naiinis ako. Kung ganitong makakasama ko sa mga susunod na araw, hindi ako tatagal. Ang sabi ng tatay ko, wag akong magtatrabaho sa masamang boss o amo para hindi ako mapahamak. At ang isang palatandaan ay, may puso raw sa kapuspalad ang mabubuting tao, hindi sarili lang ang iniisip. Malaking abala ba talaga ditong ilang sandali para gawin yun? Galit ba ito sa mga mahihirap? O ni minsan hindi pa nito ginawa ang bagay na yun? Nauna siyang sumakay ng kotse at nagbagal naman ako. Wala akong pakialam kung magagalit na naman siya. Nakasanayan ko na bigyan ng oras ang sarili ko kung may mga dapat pang isipin. Hindi ako habang buhay sa mundo. Kailangan kong maging matalino sa abot ng makakaya ko. At sa ilang segundong natutulala ako sa unahan ng kotse ni Pogi, nakita kong libu-libong sasakyan at mga tao na nagmamadali. Naisip ko, ganito ba talagang buhay sa lungsod? Naku, hindi bali na lang. Hindi talaga ako dito dapat pang magtagal. Nang pumasok ako sa loob ng kotse at naupo sa tabi niya, alam ko isa tong pagkakamali. Hahanap ako ng lakas ng loob at magpapaalam ako sa kanya kaagad. Oo, ora mismo. Sandro's POV. Nababaliw na yata ako. Inuusig ako ng isip ko dahil hindi akong lalaking basta na lang naghahabol sa babae. Oo, meron. Pero socialite, goddess, pinag-aagawan, mayaman at matalino. Pero sumama at nagpakasal sa lalaking may mas makapal na portfolio kaysa sa akin. Si Tatiana Lagdameo. At kung nakikita lang nito ngayon si Sunshine, pagtatawanan ako. Ugali na ng babaeng yun na insultuhin ng sino mang bago na pumapasok sa buhay ko. Bored yata sa pinakasalan, kaya ayaw akong patahimikin. Have I lost my mind? Nakakatawa talaga, dahil parang ako pang naghabol kay Sunshine gayong sinaktan niya ako ilang beses at muntik pa akong mapaaway dahil sa kanya sa loob ng mumurahing bar. At sino nagsabi na kailangan ko ng kausap? Saan yun galing? To hell with someone's point of view. Isa lang ang patakaran ko sa buhay. Kung hindi pagkakaperahan, hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Halata naman, North Pole siya at South Pole ako. At hindi ba sabi ng marami, nagkakatuluyan daw kapag sobrang magkaiba? Hell, sumpa yun. Pwes hindi yun mangyayari sa akin.
Makakaget over ako sa attraction ko sa babaeng ito. At presto, back to old Sandro Legaspi na uli ako. Wala naman siyang lugar sa buhay ko. I have a fair share to fill my needs. At kung may makakakita sa amin, ano na lang ang sasabihin ng aking mga kakilala at kasama sa business world? The high and mighty Sandro Legaspi, a successful business tycoon. At a very young age, nag-uwi ng babae na nakikita lang sa mumurahing KTV. Nakakahiya yun. Sapat ba ang government IDs para masabing matino siyang babae? Sa panahon ngayon, madali na yung i-fake sa tabi-tabi. Sinulyapan ko si Sunshine. Segundo lang. At nasumpa na naman ako. Umurong lahat ng yabang ko. Kasama ng lakas ko at halos nawala na naman ako sa sarili. May kakaibang puwersa na nanggagaling sa kanya na mahirap ipaliwanag. Parang espesyal na kapangyarihan na patuloy na lumalakas kahit wala naman siyang ginagawa. She was so sure of herself. Nakatanaw sa malayo. Umekis ang sasakyan at muntik na kaming mabangga. Tumili si Sunshine at napakapit sa aking braso. Takot na takot. Otomatiko kong nakabig patabi ang sasakyan at niyakap ko siya ng mahigpit. Sumubsob siya sa balikat ko. Takot na takot. Hinata kong mahaba niyang buhok para itingala siya. At hinila ko yun pababa para siilin siya ng halik sa bibig. Dumapo sa pisngi kong malakas na sampal. Hawak ang pisngi ko, nakatitig na pala ako kay Sunshine na nakasiksik sa dulo ng upuan at yakap ang sarili palayo sa akin. Ano yun? Imagination ko lang?